Mahigit 53,000 mga customer ang nakararanas ng power outage sa ilang rehiyon dahil sa mga pag-ulan at pagbaha, batay sa ulat ng Department of Energy. Bukod pa ito sa mahigit 10,000 customers sa franchise area ng Meralco na nawalan ng serbisyo ng kuryente. Kasabay nito'y pinasusuri ang kondisyon ng mga ospital at evacuation centers na apektado ng baha at pagkawala ng kuryente ayon pa rin sa DOE. Narito ang balita ni Creselyn Catarong. Patuloy na minomonitor ng Department of Energy ang sitwasyon sa gitna ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat at bagyo na nagdulot ng pagkaantala sa serbisyo ng kuryente at supply ng petrolyo sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan, nagpatawag ng emergency meeting ang Task Force on Emergency Resiliency nitong Martes upang pagtibayin ang koordinasyon ng lahat ng energy stakeholders, lalo na sa mga kritikal na lugar gaya ng mga ospital at evacuation centers. Kasama po doon sa mga nabanggit natin na bibigyan dapat ng pangunahing pansin ay ang mga hospital at mga evacuation centers. Kung saan po, nakakuha po tayo ng informasyon sa ating mga Department of Health na meron po palang mga hospital na prone po sa floodings. Kung kaya't ito po ay pina-inspection upang maging handa. Nagbigay din ng ulat ang Department of Social Welfare and Development kung saan napag-alaman na mayroong isang evacuation center sa Morong Rizal na nawala ng serbisyo ng kuryente. Bilang tugon, nagpadala ng pansamantalang generator set ang Meralco upang mabigyan ng kuryente ang lugar. Sa patuloy pa rin na monitoring ng DOE, ani Marasigan, nadagdagan ang mga customer na nawalan ng serbisyo ng kuryente. Batay sa ulat ng National Electrification Administration, mayroong 6 na electric cooperatives mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon na pansamantalang hindi makapaghatid ng normal na supply ng kuryente dahil sa baha at hindi ligtas na linya. Tinatayang mahigit 13,000 customers ang nawala ng koneksyon sa kuryente sa mga nasabing rehiyon at kasalukuyan ng inayos. Sa franchise area naman ng Meralco, mahigit 10,000 customers pa rin ang patuloy na walang serbisyo ng kuryente bunsod ng malawakang pagbaha. Pinakamalaking apektado ang Cavite na may halos 10,000 walang serbisyo. Sinundan ng Metro Manila, Bulacan, Rizal at Laguna. Sa Lemery, Batangas, iniulat rin ang insidente kung saan nalubog sa bahang isang poste ng Batangas Electric Cooperative 1 dahilan ng pagkaantala ng serbisyo kahit energized na ang linya mula sa NGCP. Bukod sa kuryente, binabantayan din ng DOE ang supply ng petrolyo at LPG. Inilahad ni Marasigan na may mga gasoline station na pansamantalang nagsara sa mga lugar sa NCR, Regions 1, 2, 3 at Region 4A. Dahil sa hindi madaanan o binahang kalsada, nagpaalala rin ang DOE kaugnay sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity kung saan ipinatutupad ang price freeze sa LPG at iba pang pangunahing produkto. Binantayan na rin po natin yung mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil alam naman po natin kapag ang isang lugar po ay nagkaroon ng deklarasyon ng state of calamity, dapat po, yung pong magkakaroon po tayo ng price freeze. Hindi po pwedeng itaas ang presyo ng LPG, lalong-lalo na sa household, sa loob po ng 15 araw. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News.